halos magkasing lakas ang tinaguriang 1990 killer quake sa Luzon at ang pagyanig sa Eastern Samar nitong Biyernes. Pero bakit nga ba mas matindi ang naging pinsala noon? Nakatutok si Cara David. I think this is footage of the actual quake itself from a group that was filming there for some other purpose. Ang magnitude 7.8 na lindol noong July 16, 1990 sa Luzon ang isa sa pinakamakapamisalang lindol na naranasan ng Pilipinas. Isa sa mga napuruhan ng Baguio City kung saan ilang gusali ang gumuho kabilang ang pamosong Hyatt Hotel. Naitala ang epicenter ng lindol sa Nueva Ecija kung saan isang gusali ng eskwelahan ang gumuho at naipit ang ilang estudyante. Mahigit 1,200 katao ang namatay. Mahigit 300 naman ang nawawala. Ayon sa PHIVOLCS, kung tutuusin, halos kasing lakas nito ang lindol na tumama sa Eastern Samar nitong Biyernes na nagtala ng magnitude 7.6. Pero kumpara sa Luzon quake, hindi gaanong malaki ang pinsalang idinulot ng lindol sa Samar. Mas malaki kasi ang populasyon sa tinamaan ng lindol sa Central Luzon at Cordillera at mas maraming gusali at bundok na pwedeng gumuho. Kumpara sa Samar, na karamihan ay coastal communities. Sa magnitude 7.6, malakas yung naganap na lindol sa Samar noong Friday. Maaari mo siyang ikumpara doon sa magnitude 7.8 na lindol na naramdaman noong 1990 doon sa Baguio. Pero ang kaibahan, yung nangyari sa Baguio, yung epicenter nasa lupa. Kaya ramdam na ramdam ng mga tao yung epekto ng lindol. Samantalang yung nangyari sa Samar noong Friday, nangyari siya sa Philippine Trench sa ilalim ng dagat. So wala siya sa lupa. Kaya hindi masyadong naramdaman ng mga taga-Samar yung lakas ng lindol. Ang problema, kapag nangyari yung lindol sa ilalim ng dagat, mas malaki yung tsansa na mag-create ito ng tsunami. Pero bakit hindi pa rin nagkaroon ng tsunami? Ipagpalagay natin ito yung Philippine Trench, tapos itong baso ng tubig na ito yung dagat na nandun sa itaas. Ang pinagmulan ng lindol ng Friday, nasa mga 40 kilometers deep, so malalim na malalim siya. Kung kaya naman, hindi masyadong malaki yung displacement sa taas, hindi siya masyadong naramdaman sa itaas, hindi masyadong gumalaw yung tubig dito sa itaas. Di katulad nung nangyari sa Japan na nagkaroon ng tsunami na nasa mga 5 kilometers lang yung depth nung pinagmulan ng lindol. Kaya malaki yung naging displacement dito sa taas, parang ganyan, gumagalaw siya ng ganyan, at naturally, nag-create siya ng paggalaw dito sa tubig sa itaas. Magnitude 9 ang lindol sa Japan at napakababaw ng pinagmulan ng pagyanig kaya gahiganting alon ang idinulot nito. Maswerte raw ang Pilipinas na di ito nangyari sa atin. Anything above 6 na nasa dagat could generate tsunami. There were some reports of, say, at least mga 20 cm of changes in the water. Pero I think it was very good na hindi lumaki. Kasi nga yung depth niya nasa 40. Hanggang kaninang hapon, 393 na ang aftershocks na naitatala ng PHIVOLCS simula nang mangyari ang lindol. Pero wala naman daw dapat ikabahala dahil mahihina na lang ito at di na makakapinsala. Posibleng abutin pa raw ng 1 buwan bago tumigil ang aftershocks. Maswerte't nakaligtas tayo sa malaking pinsala pero di raw ibig sabihin nito pwede na tayong maging kampante. Kung titingnan kasi ang mapa ng Pilipinas, tad-tad ito ng mga fault. Lahat ito pwedeng gumalaw at magdulot ng lindol. Kaya importante ang pagpapatibay ng mga gusali at paghahanda ng bawat isa. We have to always keep in mind na ang Pilipinas, ang Metro Manila, prone tayo sa lindol. And also, so it's better na prepare tayo. At dahil importante ang komunikasyon sa panahon ng sakuna, bukod sa radyo at telebisyon, pinag-iisipan na rin ng PHIVOLCS ang paggamit ng social media gaya ng Twitter tulad ng ginagawa ng Pag-asa at NDRRMC. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.